Para po sa devotion natin patungkol sa universalism, ito po yung paniniwala na lahat ng tao maliligtas eventually. At marami po mga universalists na naniniwala sa impyerno, meron naman pong naniniwala pero temporary lang at maglalaho din yung impyerno. In the end, lahat tayo ay maliligtas. So yun po yung universalism. Ako po ay hindi universalist, no? Hindi po ako naniniwala sa ganitong doktrina. So, the Bible rejects universalism, affirming that Christ's atonement is sufficient for all, but effective only for those united to Him by faith. So, ilan po sa mga puntos na binigyan po natin ng diin. Those who reject Christ will not be saved. So, dito sa verse natin, no, sa John chapter 3, verse 16 to 18, sabi rito, whoever believes in Him is not condemned, but whoever does not believe, if you don't believe, if you don't put your faith in the person of Christ, sabi po rito, but whoever does not believe stands condemned already. Sa Tagalog po, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. May judgment na. Pag humarap ka sa hukom, tapos na yung judgment. Meron ng, kumbaga, na pronounce na kung ano yung hatol, yung sentensya. Pero pag ikaw nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, yung sentensya na yun, napawi na, naparusahan na sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo nung siya'y napako doon sa krus. Kaya napakaganda po ng ebanghelyo eh. Jesus took the punishment and He Himself died on the cross on our behalf. Kumbaga, sinuot niya yung kasalanan natin eh. Tapos sa katawan niya, pinarusahan yung lahat ng ating mga kasalanan. Jesus didn't take our sins, lightly. Talagang sineryoso niya. At para sa Kanya, walang kaparaanan para maligtas tayo. Kaya, sabi niya, I have to go through this path. I have to die on the cross. I must endure the suffering. Because there's no other way to be saved apart from Jesus Christ. Kaya hindi po ako naniniwala sa universalism kasi ang Diyos nag-provide ng solution, si Jesus Christ. Now, maraming tao hindi kinikilala yung solusyon ng Diyos. Nire-reject yung solusyon ng Diyos. Kaya naniniwala po ako na hindi lahat ng tao maliligtas. And again, sabi po rito sa Matthew chapter 25, meron talagang eternal punishment. I don't know exactly kung ano yung nature ng eternal punishment. Hindi ko alam yung mga detalye patungkol rito. But I'm sure there is such thing as eternal punishment and eternal life. Kung merong buhay na walang hanggan, merong walang hanggang kaparusahan. At nakakatakot po mga kapatid, pag tayo ay napunta sa ganitong lugar, para tayong isang mayaman, panahon ni Lazarus, na araw-gabi ay nararamdaman yung hirap ng kaparusahan. Now, something interesting here, dito sa Matthew 25:41, na yung place of torment o yung eternal fire, ito ay inihanda para sa mga diablo at sa kanyang mga anghel. Originally, it's not meant for us, human beings. Ang problema lang tayong mga tao, mas pinili natin si Satanas. Lalo na yung una nating magulang, si Adan at si Eva, mas pinili nila si Satanas. Kaya po, in a way, parang sinamahan na rin ng tao si Satanas kung saan man siya tutungo. At si Satanas at ang kanyang mga anghel ay tutungo rito sa eternal fire, kasama na rin po yung mga taong tumalikod at hindi na nampalataya sa Panginoong Jesucristo. So, I hope meron po kayo natutunan mga kapatid. Ay bahagi po natin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mga kaibigan. Yung mamaya magla-lunch tayo, yung kasama natin sa office, pwede natin i-share yung gospel sa Kanya. Tell the good news of Christ with someone today. Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.